Pagbati po mga kababayan, patuloy po kayong nakikinig sa Tinig ng Karunungan. Abay buman itong si Senator Kiko Pangilinan at kanyang inirereklamo sa management ng Net25 ang programang Saganang Mamamayan. Partikular ang dalawang host po niyan na si Kuya Jensil at si Kuya Nelson. Pati si Senator Rodante Marcoleta ay binanatan niya rin. Para po sa konteksto, mabilisan lang po nitong nakaraan po kasi sa isang episode po ng Saganang Mamamayan ay naungkat ang issue ng gustong pagtatayo ni Senator Soto na bukod na investigation team kahit na meron ng mga Senate Blue Ribbon Committee ang nag-iimbestiga na diyan sa flood control projects. Ngayon doon sa gustong itayo na bukod na grupo ni Senator Tito Soto ay nagpahayag si Senator Kiko Pangilinan ng pagsuporta doon kahit na itong si Senator Kiko miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee. Ngayon doon sa episode ng Sagan Mamamayan, nagpahayag si Senator Marcoleta na nakakainsultuan niya yon. Pinayagan kita na mapabilang sa Senate Blue Ribbon Committee, maging miyembro niyan tapos ngayon ay susuporta ka sa pagbuo ng panibagong investigation team na mag-iimbestiga dyan sa flood control projects. Ano nga naman ang nais palabasin po ba Ngayon si Kuya Jen naman sumingit, sabi niya, Sen Marcoleta, baka pwede akong manawagan kay Senator Kiko na kung gusto niya bumaba na lang siya sa pagiging miyembro ng committee ninyo at doon na siyang, kumbaga doon na siya sumama sa pagbuo ng panibagong grupo. Ngayon sabi ni Senator Marcoleta, sige manawagan ka itong si Kuya John naman. Nanawagan na siya, hindi po direkta niyang ipinanawagan yung bagay na yon kay Senator Kiko. Bagkus ipinadaan niya yung panawagan sa asawa ni Senator Kiko na si Miss Sharon Cuneta. Ngayon, pagkatapos ng episode na yon, ilang araw lang magkahiwalay na post ang naipublic po ng page ni Senator Kiko Pangilinan. Isang post bilang banat niya at pagsagot dito kay Senator Marcoleta at isang post dyan sa dalawang host ng Saganang Mamamayan. Mabuti pa po ay basahin ko na muna sa inyo ang kanyang post tungkol sa butihing Senator Rodante Marcoleta. Ito po sa pahayag ni Senator Marcoleta na insulto sa kaniya ang mungkahe na bumuo ng isang independent commission. Una sa lahat, mali-mali ang impormasyon ni Senator Marcoleta. Hindi ako ang nagmungkahi ng independent commission at panukalang SB 15. Ito ni Senator Soto, kulang siya sa research. Pangalawa, hindi natin siya pinipigilan mag-imbestiga at hindi niya rin ito o hindi niya rin tayo pwedeng pigilang suportahan ang panukalang batas ni Senator Soto na bumuo nga ng Independent Investigative Commission para imbestigahan ang corruption sa flood control projects. Sa Senado, baka hindi pa niya alam ay malayang maaaring magmungkahi ang mga senador ng mga panukalang batas at malayang manawagan ng suporta sa mga nasabing mga panukalang batas ang bawat isa sa amin. Hindi ito pang-iinsulto. Trabaho namin ito. Sa halip na mainsulto si Senator Marcoleta sa panukala ni Senator Soto at pagsuporta ko dito ay galingan na lang niya ang pag-iimbestigaan niya at patunayan ang husay niya bilang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee. Matagal na ako sa Senado at alam ng lahat sa Senado na wala akong oras na makipagpersonalan sa trabaho. Solusyon at pananagutan sa problema ang ng matinding kurakot sa flood control projects ang hinahanap ng taong bayan. Walang personalan sa Senado. Trabaho lang. Yan ang kanyang naging banat dito kay Senator Rodante Marcoleta. Ang atin naman mga kababayan, kung makakarating po ito sa inyo, Senator Kiko, sabihin na nating hindi pang-iinsulto. Sige, granting without accepting yung sinabi ninyo na hindi yun pang-insulto kay Senator Marcoleta. Pero sa sentidong kayo ay nag-apply bilang miyembro, maging miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee na siya namang inaprubahan ni Senator Rodante Marcoleta. Tapos susuporta pa kayo sa isang grupo na bubuin. Walang problema do. Pero kung hindi po kami nagkakamali diyan sa dalawang seson o hearing na ginanap ng Senate Blue Ribbon Committee bilang pag-iimbestiga po sa flood control projects anomaly, wala po kaming natatandaan na kayo po ay dumalo, na kayo po ay nagtanong man lang sa mga contractor o kaya sa DPW, sa DBM, sa CO o sa kung sino-sino pa man.
Para po sa kaalaman ng lahat mga kababayan, mabuti pa pong ihayag ko na sa inyo kung sino ang mga miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee. Ang chairperson po walang iba kundi si Senator Rodante Marcoleta. Mga Vice Chairperson Alan Peter Cayetano, Ronald Bato de la Rosa, Bongo Erwin Tulfo, Deputy Majority JVR Majority Members, Bikino Win Gatalan, Lito Lapid Marcos, Robin Padilla, Francis Pangilinan, Rafi Tulpo, Deputy Minority Mig Zubiri, Risa Honteveros, Minority Members, Panfilo Lacson, Lauren Legarda, Ex-Official Members, Jingoy Estrada, Joel Villanueva, Tito Soto, Comery Secretary Rodolfo Noel S. Kimbo. Walang problema. Sige, suportahan mo yung pagbuo ng panibagong investigation group. Pero dito sa komite kung saan nananagot ka sapagkat ikaw mismo ang nag-apply. Nasaan ka? Dito sa komite ni Senator Rodante Marcoleta. Asa ng pagsuporta mo? Puba, bakit mo susuportahan ang isang bukod na grupo kung meron ka namang miyembro o komite na kinabibilangan na yon, dapat ang pangunahin mong suportahan. Tapos magpo-post ka ng ganito. Sasabihin mong, walang personalan, pero sasabihin mo na kulang siya sa research. Alam ni Senator Rodante Marcoleta yan. Ang pinakapunto lang dito, nasaan ka nang nag-iimbestiga ang Senate Blue Ribbon Committee? E na ba yun ay malinaw na pang-iinsulto na? Sumusuporta ka sa isang grupo na mag-iimbest? Samantalang yung grupong kinabibilangan mo, hindi mo sinusuportahan. Bakit? Pareho lang naman ng subject matter yan. Mapapanagot ang taong bayan. O sasabihin mo pa na husayan ni Senator Rodante Marcoleta ang kanyang pag-iimbestiga bilang bagong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ngayon, ang ipinagtataka ko naman, kung talagang gusto mong imbestigahan yung flood control projects, ba't hindi ikaw ang nagpresenta na maging Senate Blue Ribbon Committee? O ito katunayan, panoorin niyo po ito mga kababayan. Ito ang pahayag sao ni Senator Rodante Marcoleta tungkol dyan sa pagiging chairman ng Senate Blue Ribbon. Alam niyo natakot sila sa nangyaring ito Kasi ang tao in fairness sa 100 parang PH 500 po ang pabor sa inyo Pangit yung sa 100 tao PH big ko sabihin, yun yung unang dating kayo sa Senado Sen mukhang iba agad ang dating Yung tao kasi parang sabi nila, nabuhayan kami ng pag-asa, meron palang ganito, pwede pa ang gawin ng ganito. Ako naman ang analysis ko dyan, Jen, ang tingin nila dito ay ang tinitingnan nila dito, yung 2028 election kasi mukhang nasa pawa na sila ng Rodante Marcoleta. So hindi sila makaangat-angat ngayon. Sabi niya, papaano tayo aangat ngayon sa 2028? Papaano tayo magpapakitang gilas? Nasapawan tayo. Ang mainit na issue ngayon, flood control. Papaano natin ipapasok yung agriculture? Ikaw anong ipapasok mo? Hindi flood control din kasi ito main. O binigay nga sa akin ng blue ribbon. Kasalanan ko ba yon? Oho. O yun nga, wala namang nagwala. Hindi naman sila nag-apply siguro roon. Oo. O nga ako sabi ko, pwede nyo bang ibigay sa akin yan? Wala namang kumontra? Tinatanong ako kasi Sabi ko, gusto ko sana yung blue ribbon. Opo naman. O, pwede naman nilang hindi ibigay sa akin. Hindi. Naibigay ko na kaya hiningi ni ganito Wala naman Sabi ko, kung wala kukunin ko, wala naman yan ang sinasabi ko. Meron naman kayong pagkakataong magpresenta na maging Senate Blue Ribbon Committee. Kung talagang gustong-gusto niya palang pangunahan, yangang pag-iimbestiga sa flood control projects, ba't kayo nag-apply bilang chairman ng Senate Blue Ribbon? Bakit kung kayo lang pumutok yung anomalya dyan tsaka kayo makikialam sa pag-iimbestiga? Meron po kayong committee which is yung agriculture na dapat tutukan. Bakit ayaw nyo magtrabaho Bakit tutok na tutok kayo sa flood control projects? Trabaho nyo ba yan? Senador kayo. Sabihin na nating sinasabi nyo, may malasakit ako sa bayan kaya ko ginagawa to. Sana nung hindi pa putok na putok yung issue ng flood control nagpresenta na kayo. Ako gusto kong maging chairman ng Senate Blue Ribbon Committee para ako tumutok dyan sa flood control. Tsaka lang kayo eksena na bubuo kayo ng panibagong grupo. Oo, andito na tayo. May Senate bill na to, nasa batas to. Walang problema dyan. Pero ang pinakapunto nga dito, asan po kayo bilang miyembro ng nasabing komite?
Kahit itanggi nyo ng itanggi, napakalinaw naman na insulto talaga yan eh. Iwan natin yan oh. Dito tayo sa post niya dyan sa dalawang host ng saga ng mamamayan, si Kuya Jen at si Kuya Nel. Ito nga yung nanawagan si Kuya Jen binastos daw ang kanyang aasawa na si Miss Sharon Cuneta. O ito sabi sa post sa management ng Net25. Tama ba na sa pagbati ko sa akin ng inyong mga anchors na sina Nelson Lubao at Jen Subardiaga sa programang Saga ng Mamamayan, kung saan naging guest ninyo si Senador Dante Marcoleta, ay idinawit ninyo ang aking may bahay na si Sharon na wala namang kinalaman sa usapin ng kurakot sa flood control. Binastos ng programang ito si Sharon at sinaktan ninyo ang kanyang kalooban kahit na nananahimik siya at walang kinalaman sa isyue ng korupsyon. Ito ba ay upang mapag-usapan at dumami ang inyong viewership? Maraming na viewership niyan. Tama ba na idawit ang isang inosenteng taong walang kinalaman sa official business ng Senado at gawing katawa-tawa ang kanyang pagkatao sa publiko? Anong katawa-tawa? Mamaya ilalantad ko yung video. Ano ba ang ginawa ni Sharon sa inyong istasyon at sa mga anchor-anchor persons at binastos ninyo ang kanyang pagkatao? Hindi ganito ang mga propal na mga broadcaster. Your anchors disrespected Sharon, insulted her and wounded her feelings by dragging her in this issue. She deserved a public apology from Net25 and your anchor persons. Huwag ninyong idinadawit ang mga inosente at binabastos, lalo na ang mga asawa ng mga senador na wala namang kinalaman sa mga usapin sa Senado. Isusupalpal ko sa iyo, Senator Kiko. Bago ako magsalita, tigan natin mga kababayan. Analasihin natin siya sa atin, busisiin natin kung meron bang pambabastos, kung meron bang pagyurak ang ginawa ng mga host ng saganang mamaman dyan sa asawa ni Senator Kiko, o ito yung pinaka-video Okay, so technically, miyembro siya ng Blue Ribbon Committee. So ano po ang gusto niyang palabasin dito? Miyembro pala siya ng Blue Ribbon Committee, nagsusugwest siya ngayon ng isang anong tanong mo. Anong gusto niya ng mo? Anong gusto niyang palabasin dito? Ba hindi mo alam kung anong gusto niyang palabasin? Hindi. Kasi miyembro siya, tapos nagsasuggest siya ng bumuo pa ng isang bukod na grupo na mag-iimbestiga. Same subject matter? Oo. Ano po gusto niyang palabasin dito? Iniinsulto niya ako. Totoo naman eh. Abong ganyan sirwari pa yan si Kay. Kung halimbawa ako hindi naman ako miyembro ng Blue Ribbon Committee bilang isang mamamayan. Pwede ka bang sabihin sa kanya na Senador Kiko, baka pwedeng bumitaw ka na sa Blue Ribbon Committee kasi kung chairman kayo, parang inaamin niya na hindi niya kaya eh. Tsaka wala siyang tiwala sa commit. Hindi manawagan ka, baka nakikinig. Baka nakikinig po kayo. Madam Sharon Cuneta, pakikausap niyo naman po si Senador Kiko Pangilinan Bong. Pwede mapakiusapan mo bakit po naman memenusin yung Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ni Chairman Rodante Marcoleta na bubuo pa ng isang commit baka pwede hong sabihin niyo magbitaw ka na lang dyan sa Blue Ribbon Committee, umalis ka dyan para hindi naman anong tawag doon? Hindi nakakasira na kultoong ginawa mo kas tama ka dahil unang araw pa lang parang first day of class, sinabi mo na muka ayaw ko sa classmate. Ba sir, ano sa tingin niyo po kayo po bilang chairman? Yun lang yung parteng pinag-ugatan kung bakit nag-post itong si Kiko ng abay. Sabi ba naman binastos ng programang ito si Sharon at sinaktan ninyo ang inyong kalooban Nakiusap yung tao si Kuya Jen. Madam Sharon Cuneta, baka pwedeng pakiusapan ninyo ang inyong asawa na bumaba na lang sa pagiging miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee. Asa ng pambabastos doon? Meron bang at home na sinabi? Alam nyo ito, nakikita ko dito kay Kiko, ugali na niya to Pati ng mga kasamahan niya kukuha nga tong bayan para magpaawa. Onay ba siya yung nag-trending na sana all? Sana all paiyak-iyak pa ngayon nagpapaawa na naman. Kaso yung pagpapaawa nito akala niya hindi malalantad. Yung pagpapaawa mo Kiko at yung mga salita at mga pangungusap mo sa post mo hindi akma sa sitwasyon. Huwag mong bahira ng ibang imahe yung panawagan. Ni Kuya Jen or nang sagan, mamamayan na nawagan lang napakabalat. Sibuyas mo naman, agriculture ka pa naman din sa bagay. Oo nga naman, yun na nga ang punto, nasa agriculture ka.
Basta sabihin mo pa dito, dinawit ninyo ang aking may bahay na si Sharon na wala namang kinalaman sa usapin ng kurakot sa flood control. Sino ba mayabing sangkot ang asawa mo sa kurakot ng flood control? May narinig ka ba kay Kuya Jen na o Madam Shui, ikaw ay, sangkot sa kurakot ng flood control? Pakisabihan naman, asawa mo, walang ganon, walang ganon. Napakahina naman ng pangunawa mo. Direkta na nga ang mga salita, sinasabi na nga hindi mo pa rin maintindihan yan. Tagalog na nga. Pambihira na ito. Tama ba na idawit ang isang inosenteng taong wala namang kinalaman sa official business ng Senado at gawing katawa-tawa ang kanyang pagkatao sa publiko? Ano ang sinabi ni Kuya Jen para pagtawanan ng publiko si Sharon Cuneta? Sige nga, anong mga salita doon sa sinabi ni Kuya Jen ang nakapagpababa ng dangal ng megastar? Itong mga taong ito, akala nila madadala pa nila ang lahat ng mamamayang Pilipino sa kakapaawa nila. Napakaano po ninyo, napakabalat sibuyas. O alam mo, sagot sa'yo ni Kuya Nelson Lubao o na-post din to ni Kuya Nelson, my personal statement and apology regarding our Saganang Mamamayan episode on August 29, 2025 as one of the anchors of Saganang Mamamay. I feel it is my duty to provide clarity on the events of our August 29, 2025 episode and to address the subsequent reaction. My apologies to Ms. Sharon Cuneta. During our program, we had an intense discussion with Senator Dante Marcoleta, chairman of the Blue Ribbon Committee, regarding the investigation into anomalous flood control projects. He expressed feeling insulted by the statements of Senator Kiko Pangilinan, a committee member, to establish a separate bar body to investigate the same subject as if the committee is incompetent to do its mandate. To highlight this polyical contradiction, my co-anchor Jen Subardiaga made a direct public call to Mikaon Cuneta, asking her to speak with her husband about resigning from the Comrie. Senator Pangilinan has labeled this act pambabastos. Whether our method of commentary meets the specific definition is a matter of opinion and debate. However, what is not debatable is the result. Senator Pangilinan was publicly stared that his wife was hurt by our words, and I take him at his word. For that, there is no debate on behalf of our program, and from myself personally, I extend our deepest apologies to Miss Sharon Cuneta for the pain and stress this has caused. Our goal is to foster sharp debate, not to inflict personal wounds. Since our program was the cause of your hurt, we are truly and profoundly sorry. An academic discussion of our audience, having offered our sincere apology for the outcome of our commentary. We also have a responsibility to foster an informed public. The following analysis is offered as a tool for public education to help our audience understand the complex communications tactics at play. Una, the core issue, a question of political integrity. The factual basis of our discussion was the political contradiction described above. The comment made on our program while causing unintended hurt was an attempt to question a matter of public interest, a senator's conflicting actions regarding a comrie he serves on. The tactic, the appeal to emotion falsi. Ona. Senator Pangilinan's response was a textbook example of the appeal to emotion, specifically an appeal to parang magpaawa. The diversion, instead of addressing the substantive question about his conflicting stance, his statement focused entirely on the emotional impact of the comment on his wife, a beloved megastar. He used the reported hurt as the sole basis of his counter-argument. Mahina kasi how it works, this tactic masterfully leverages the public's affection for a respected figure to shift the narrative. The debate becomes not about a senator's accountability, but about defending a beloved personality. It substitutes an emotional argument. Her feelings were hurt for a logical one, an answer to the political question, why it matters. Recognizing this policy is critical. It allows the public to separate the valid debate about media erics from the logical debate about politicians' actions and to continue demanding accountability. A final word. Debates about whether a comment was pambabastos can go on forever. But the fact that a person was hurt is what matters most. Therefore, I will end where I begun.
To Miss Sharon Coneta, on behalf of myself and our entire program, I reiterate our heartfelt and unconditional apology for the pain this has caused. Kita ninyo yung punto. Yan ang sinasabi ko eh. Appeal to emotion policy specifically and appeal to PT. Paawa kasi imbes na sagutin yung paghahamon ni Senator Rodante Marcoleta ng debate sa kanya para magpahusayan sila kung sino talaga karapat-dapat na mag-imbestiga sa flood control projects, bakit mo gagamitin asawa mo? Magpapaawa ka, tapos yung ginagawa mo pa ay napakalayo doon sa sinabi ni Kuya Jen. Bibigatan mo yung mga salita na Quezon, nababastos na, para bagang nangyuyurak na, para bagang winalang dangal ng saganang mamamayan, yang ang asawa mo, kahit naman nanawagan lang. Uy, mag-isip-isip ka, pambihira, ka senador ka pa naman, huwag mo namang gamitin. Yung alam mo, kung sa iba sa mga nauuto mo, ipapaawa mo, talagang katanggap-tanggap nauuto mo pero sa matalinong mama mo, yan naku ko, ayoko lang magsalita, at baka ikaw ay sa isang hamak na vlogger, umiyak ka rin at i-post mo pa. Kaawa-awa balat sibuyas. Bihira ka palibasa nagpapaingay ka ng pangalan Sasabihin mo pa para tumaas ang viewership ng saganang mamamayan ng Net25. Mas mataas pa viewership niyan kaysa sayo, kaya sa sumusuporta sayo, pambihira ka, tanda-tanda mo na, wala ka pang pinagkatandaan, iyak ng iyak. 'Di ba? Sana mga kababayan nakikita natin kung gaano kadesperado ang ibang tao ngayon para hatakin si Senator Rodante Marcoleta. Hindi ko sinasabing isa doon si Senator Kiko Pangilinan na wala akong sinasabing ganon. Basta may nakikita tayong ibang tao na desperado at uhaw sa atensyon din ng madla para maging malapit na 2028, mag-eleksyon na 2026, na next year naghahanda na, mga yan, nagpapabango na ng pangalan niya, alam na. Yan din naman ang natatanaw ng taong bayan po ba? Maging matalino po tayo kung mga yan may nauuto, huwag tayong maging isa doon. Sa bagay, yung iba sa atin namulat na Dating napapaawa sa mga yan ngayon yung pagpapaawa ng mga yan all. Sana all din. Matalino at ginagamit ang utak. Pambihira Bago po tayo magtapos mga kababayan batiin lang po natin yung mga masugid nating mga tagubaybay na si Kuya M o si Kuya Mar Soriano. Ang kanya pong nais na i-shoutout ay ang kanya pong misis na si Ate Feby Jean Soriano at ang kanila pong mga anak na si Teo, si Ezekiel at si Takishia. Maraming salamat po Kuya Mark Soriano sa panonood po ninyo. Talagang suportang-suporta itong mga taong ito na naging kaibigan po namin diyan sa isang social media platform. Talagang nakakausap po namin sila pag nagtatanong sila tungkol sa mga issue panlipunan, nasasagot po natin direkta. Salamat po ng marami Kuya Mark Soriano at sa inyong buong sambahayan sa pagtutok po sa tinig ng karunungan. Paano po? Hanggang sa susunod na talakayan. Paalam. M.